So, welcome mo. Teka, tatabi ko aking parang professional ng aking kita aking mata. Yan. Okay. So, nandito pa rin tayo sa kotse. So, gagawa tayo ng karaoke. Ano ba yung sa meron sa parang podcast pero style nasa kami sa sakyan. Kasi ngayon punta kami ni Tito Babs sa Half Moon Bay. And since 2 oras yung biyahe namin, tinanong ko siya kung baka pwede ko siyang interviewin sa kanyang CNA career. So without further ado, eto si Tito Babs sa ating passenger seat. Say hi ka, Tito Babs. Let's go! What is up? What is up? Yun. So, tanungin ko siya sa buhay CNA, kung paano niya nakuha yung CNA, ano yung nag-trigger o yung naging motivation niya kung bakit siya nag-CNA, tsaka yung mga struggles ng pagiging CNA, So, Tito Babs, kailan ka nag-start or paano mo naisip na kumuha ng CNA course or yung tinatawag natin na program? Actually, mga Babs, passion ko talaga yung nag-aalaga. Maalaga talaga tayo. Yun talaga yung gusto kong work. And sa mga di nakakaalam, sa Philippines pa way back 2006 2005 actually, kumuha na ako ng nursing aid kasi tawag sa Pilipinas, or nursing assistant. Nursing aid. Yeah. So nursing aid tayo sa Pilipinas way back 2006. Pero second course ko na lang yon. Yung kinuha ko talagang course is liberal arts. 4 years, graduate tayo ng 19 nasabi ko pa ba yung 19? O bibis take edad dati. Basta 19 basta 19 graduate na tayo ng 4 years course as a degree. And alam naman natin sa Pilipinas medyo pahirapan ng work. Lalo na yung course ko is indefinite, wala siyang, ewan ko kung alam niyo yung Bachelor of Arts. It's a preparation to all courses. BA. Yeah, BA. So hindi siya engineering, hindi siya teacher, hindi siya nurse. Kumbaga preparatory nga, preparation to all courses. Yun yung preparation kung gusto mo mag-lawyer pero kailangan mong ituloy. Kung gusto mo mag-teacher, kailangan mong gumawa ng units for teaching pa rin. Kalimutan ko anong tawag ko. So to make the story shortcut, kumuha ko niyan ng program ulit ng, actually sa Philippines tawag course CNA. Ay hindi CNA, nursing aid. Nursing aid. So yun, tapos nag-work tayo doon ng hospital. Nagustuhan ko naman. Doon ko na na-realize na ito yung work na gusto ko. Baga ito yung passion ko, na mag-alaga or mag-take care sa mga kailangan naman, sa mga may sakit ka. Kaya lang unfortunately ang mga nurses and nursing aid, lalo na sa Pilipinas, alam to ng marami, especially dun sa mga year 2000s, napakababa ng sahod, mga Babs. Napakababa. As in, nag-volunteer ako dun para lang makapasok sa hospital for 4 months. Then 4 months, ayun, na-acquire naman ako, na-hire tayo. Pero mababa pa rin, mga Babs. Mababa pa rin, hindi po buhay ng pamilya. Yeah, iba kasi yung rates ng iba yung salary rate ng mga nasa healthcare sa atin sa Pilipinas. Sobra, kaya nga nag-a-abroad sila, di ba? So yun, ang purpose ko lang naman nun, kaya ako nag-experience dun sa hospital na yun ng 2 years, kasi yun ang requirement, sabi nila, para makapag-abroad. So yun yun, mga Bab. Ang target ko talaga is mag-abroad as healthcare professional. Yeah. Yun ang profession na gusto ko.
Kaya lang unfortunately, hindi totoo na walang nursing aid na pinapaalis ng Pilipinas. Caregiver, maniniwala ako. I can prove that kasi naranasan ko eh. Hindi ka ba kakaalis ng Pinas na ang title mo is nurse aid? Oo. Layo na yata ng sinabi ko. Ano ba yung tanong? Okay, sige. So yun. Kaya ganon. Kaya pagdating ko rito, kinuha ko pa rin. Kumbaga, pinursu ko lang. Itinuloy mo lang. Yeah, tinuloy ko lang. Okay. Ang layo eh. Baka umaba yung ano. Pero yun, speaking of pag-aaral ng certified nursing assistant, ilang buwan ba yun bago mo makuha yung ganong Dito. Ayun, dito sa US. So, iba-iba kasi. Per state, iba-iba. Tapos iba-iba rin yung mga school or kaya mga ano pang tawag nila din. Kagaya no sa akin, di siya school eh. Para siyang ano lang. Parang nagpo-provide lang ng program doon. Parang institution. Institution, yes. So depende kasi pagka school yata medyo mahaba. Tapos meron din naman may nakikita akong 4 weeks, 6 weeks. Yung sa akin ang nangyari is self-paced ang kinuha ko. Kaya umabot ng 5 months. Okay. Yung program ko 5 months kasi kinuha ko self-paced dahil full-time job pa rin ako, and then syempre may obligation tayo sa family Yeah. so umabot siya ng 5 months. 5 months dahil kung kailan lang ako free i-open ko yung website. Doon ko ginagawa hanggang sa matapos mo yung course. So, masasabi ba natin, Tito Babs, na ang average ng CNA is 6 months ang average? Sa akin? Oo. Pero depende sa sitwasyon mo kasi kung kagaya nga na sinabi ko, kung wala ka naman responsibilidad, hindi mo kailangan mag full-time job, halimbawa single ka, may sumusuport ka sa'yo, kaya mo tapusin ng mas earlier. Take advantage na tapusin mo ng maaga, ng mabilis, full-time mo na. Diba? Kaya lang naging 5 months sa akin kasi nag-work ako, and then yun, may responsibility sa family, gano'n. Okay, yes. Ngayon, Tito Babs, alam ko naman kasi ako isang subscriber mo rin, pina-follow ka sa iyong channel. Thank you. Masasabi mo ba na na nung nakuha mo yung CNA mo, masasabi mo ba na ito ay worth it yung course na yun? Worth it? Worth it talaga. Kasi unang-una, na-pursue ko kung anong gusto kong gawin. Okay. Dahil nung in-apply ko dito, nung nandito na kami, in-apply ko yung CNA or yung nurse aid ko sa Pilipinas. Tapos na-reject. Talagang naano ko noon, medyo na-disappoint ako syempre kasi sabi sa Pinas na pwede daw international yun dahil under ng CHED. Pero pagdating ng California, hindi pala pwede. So, nagsasalita ako dito lang sa California, sa experience ko lang. I don't know in other state kung tatanggapin nila yung credential mo from the Philippines as nurse aid. So dito lang yung pinag-usapan natin sa California. So worth it para sa akin kasi nakuha ko yung gusto ko, and nagagawa ko ngayon yung trabaho na gusto kong trabaho talaga. Okay, nice. Ayun, so ngayon ba nung nakuha mo yun, alam ko doon sa last vlog mo, sabi mo natanggap sa hospital. Yes. So can you walk walk us through kung paano mo yung process na yun, kung paano ka nag-apply, saka ba nag-search ng kasi marami ditong website kung saan ka pwedeng maghanap ng trabaho. Merong Indeed, merong ZipRecruiter, marami, may Monster, may LinkedIn. So ano yung ginamit mo na job search? So nag-forward lang ako, naglagay lang ako ng application talaga sa Indeed. Indeed, yeah. Indeed lang. Tapos dinabayaan ko lang doon yung application ko. Basta nung umasa na ako doon sa license, naipasa ko na yung skill tsaka yung theory, meaning license na ako. In-apply ko na, naglagay na ako ng application sa Indeed. Tapos may mga company na i-reject ka kasi nga kailangan nila may experience ka na working as a CNA. Although nag-work naman tayo as a caregiver.
iba yun eh. Gusto nila talaga CNA ang experience. So, naghintay lang ako. Tapos, yun, after almost 5 months, may nagparamdam na hospital. Ang tagal din na, 5 months. 5 months. January, February, March, April, May. 4 months. 4 months. May police. So yun, syempre igagrab ko ng opportunity, no? Tinawagan ako, sabi niya gusto mong interview. I-try ko na, kahit alam ko na alanganin ako kasi nga wala tayong experience. Oo. Pero sabi ko, ba't ako tatawagan nito kung hindi siya interesado sa akin? Nice. Di ba? Oo. So, tinake advantage ko na. Sabi ko, punta ako ng interview. Kung napanood yung vlog ko, pupunta ako ng interview pero hindi ko sinasabi, hindi ko ina-expect na makukuha ko. Bahala na si Lord. Oo. Yun. Okay. Kung ibibigay sa akin, ibibigay sa akin. Ayun, swerte naman, binigay naman. Ayun. So, congratulations dito ba sa iyong bagong trabaho sa Thank you. sa hospital na, no? Oo. Okay. Meron bang pwede mong huwag mo sasabihin, ano? Alam kasi confidential naman yun, eh, no? May malaki ba yung pagkakaiba ng salary doon sa home care and sa pagiging CNA sa hospital? Sagot dyan, depende. Depende sa company na pinagtatrabahon mo. Kahit caregiver ka lang or DSP, yung trabaho na direct support, may mga company or home care na mataas magbigay. Kahit yun lang ang title mo. Depende sa employer. Yes, sa employer. Oh, okay. Ngayon, kung kontento ka na doon sa caregiver tsaka DSP na title mo, pwede kang maghanap ng ibang company na magmamatch yung gusto mong rate. Pero kasi ang akin kasi ang target ko talaga is makapasok ng hospital kasi meron pa akong plans in the future. Ayun, ayos. Ayaw kong mag-stick dun sa CNA. Dun sa caregiver tsaka yung direct support. Oo. So kailangan kasi para sa akin kailangan ko pang mag-upgrade. Ayun. So parang feeling ko gusto mo pa rin mag-level up sa yun ang magiging LVN naman sunod. Yun sana mahirap kasi mahirap. Kaya ako hindi ko sinasabi, gusto ko ginagawa. Ayun. ayaw ko muna sabihin. Gusto ko pag ginagawa ko na. Oo. So abangan lang namin, ano? Yun, ganun lang kasi mahirap yung sasabihin mo na tapos di mo naman pala gagawin. Oo. Sabi nga nila, trust the process. Yes. So kailangan samahan ng dasal. Dasal, tsaka sipag, tsaka tiwala sa sarili. Ayun, yan ang number 1. Unang-una si Papa God, yan. Yeah. Kasi ang tao, mga boss, plano ka ng plano, puro ka ng plano, tapos di ka na magmagalaw para sa sarili mo. Dasal ka ng dasal. Wala ka namang ginagawa, wala rin mangyayari sa'yo. Diba? Sabi nga nasa Diyos ang awa, pero nasa tao pa rin yung gawa. Ayos, eh. So yun, nakakakuha pa tayo ng mga pagsalita pang mga words of wisdom kay Tito Babs. Pang old school na mga word of wisdom yun. Meron bang yan? Meron ba Tito Babs sa age limit or requirements sa pagiging CNA? Ay wala. Walang age limit. So kahit anong edad? Kahit anong edad ka na. 50, 60, pwede? Yeah, kahit anong edad. Hanggat kaya mo. Dito naman sa US, wala naman edad. Kahit 75 niya, nakatatrabaho pa, makikita mo. Oo. Kasi minsan, parang yung ibang natin, mga viewers, baka nag-iisip sila, hindi na kami pwede dyan kasi maedad na kami o masyadong bata pa. So wala walang age limit na pagiging CNA. Walang age limit eh. Tsaka hindi nakakaya mga paps. Sa Pilipinas hindi ko naman kino-compare, pero pag nag-aaral ka doon tapos mga kasama mo mga bata mahihiya ka talaga pero dito hindi uso yun. May mga talaga, kagaya nung kumuha ko ng program, may mga kaedad din ako mga paps, may mga mas matanda pa nga sa akin. Yan, totoo yun kasi dito kailangan mo talaga mag-upgrade. Ang buhay dito mga paps kailangan mo rin ng upgrade talaga. Pag nag-stick ka sa level na yan, mahirap ang kompetensya rin dito sa buhay. Tsaka kung meron kang pangarap, yes, ayun, kailangan mo i-upgrade ang iyong mga skills. Kung kontento ka na doon ka na lang, di ba? Kung gusto mo pa, nasa sayo naman yun, ikaw ang gumagawa ng future.
dito, well, experience ko rin, ano. So, marami rin competition. Hindi Yun lang nga, ikaw yun lang nga. yung Oo. nag-apply. Maraming competition dito. So, kailangan mong sa sarili mo, kailangan mong umattend na seminars. Yes. Kung meron kang pagkakataon na mag-level up na yung skills, gawin mo. Yun. Kasi, lalo na ngayon, panahon ng AI ngayon. Pero syempre, yung AI naman, hindi ano, pero sa ibang industry kasi pagka marami na nagla-lay off, Oo. kailangan marami kang options, ano. Yun number one. Marami kang options. Ayun, ano bang anong mga last words mo na sa mga gustong mag-CNA? Basta kung interesado kayo sa field na yan, at talagang napi-feel nyo, yan ang gusto nyong gawin kasi pinapahuna ko na sa inyo. Sa healthcare, especially sa CNA, hindi siya madaling trabaho. Pero kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, walang mahirap. Oo. Ngayon, kung napipilitan ka lang, mahirap i-perform yung bagay na hindi mo gustong gawin. Ayos. So, medyo mahaba na nito, Oo, Babs. mahaba na. So, maraming salamat sa iyong konting panahon. Yes, of course. Maraming salamat din kasi pinaunlakan mo yung aking mini Q&A. Yan. Siyempre. Parang podcast na rin ito, ano? Ayos. Bihirang mangyari na magkakasama kami ni Tito Babs kasi medyo malayo kami sa ano, yung aming mga bahay medyo malayo. Sana kung mga ano lang, 30 minutes lang. Pwedeng every weekend Oo, siguro. pwede siguro. Oo. Ayun, so salamat ulit Tito Babs. Alright. Please subscribe sa channel niya. Of course, sa channel na din natin. Ayun, sana hindi ito yung huli. Ano, sana ito yung masundan pa ito. At I think naman masusundan pa ito. Ano? Alright. Yes, alright. Thank you.